Okay, so there guys. Natin na namin yung mom and dad ni Paul sa bus station. Alam niyo ba nakakatawa? Hindi ko alam kung nakakatawa. Siyempre after namin sila ihatid, minomonitor namin sila kasi first time nila to travel alone together ulit. Dati nagto-travel naman na sila together for business. Pero ngayon parang first time nila ulit and here pa in Hong Kong. Kasi usually kasama kami or kasama yung other siblings ni Paul. So sila talagang susunod lang kung saan kami pupunta. Pero ito nga, itong time na to, para pinabayaan namin sila, hindi ko rin alam dito kay Paul. Sayang din kasi kung ihahatid pa namin sila sa airport, di ba? Magbabayad pa kami ng bus, tapos babalik pa kami dito. Yun na nga, ang nangyari, bale, hinatid namin sila sa bus station, sinakay namin sila and everything. Sabi naman namin, yung bus na yan, diretso na yan sa airport. Wala na kayo iintindihin, ibababa niyan kayo sa airport. So, after namin hinatid, nag-ikot-ikot lang kami ni Paul, we did our own thing. Tapos, tinawagan namin sila after an hour. Kasi 1 hour yung travel nila from here to the airport. So, tinawagan namin sila. Tapos, nagulat kami na nawala daw sila, naligaw sila. Sabi namin, paano? Bakit kayo naligaw? Kasi nga, di ba airport bus? So, ang last stop, airport. Eh, sila lang ata yung pupunta ng airport. So, medyo nagpanic yung parents ni Paul nung wala na silang kasabay. Nung parang nakita nila na lahat nagbabaan, nakisabay daw sila. Bumaba din sila. Parang kami, saan sila bumaba? Tapos sabi ko, tapos paano sila nagpunta from yung lugar na binabaan nila papunta sa airport ulit? Nagbus pa ulit sila, ganyan. Buti na lang daw, may nakausap silang Chinese na marunong mag-English. Tinuruan daw sila, tinulungan sila. Eventually, nakapunta naman sila ng airport. So, thank God. Sabi ko, oh my gosh, medyo nag-guilty ako dun sa totoo lang na parang, oh my gosh, dapat pala hindi namin sila pinabayaan. Pero yun, at least, na-experience nila yun. And umabot naman sila sa airport. Delayed nga daw yung flight nila. So there.